Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat at Happy Third Family Day. Pangatlong family day natin ngayon, purihin ng Panginoon. Ang una po ay sa balsahan, pangalawa ay sa biim, pangatlo ay dito sa church, purihin ng Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Talagang ang Panginoon po ay hindi nagkulang sa kanyang mga anak. Tayo po muna ay, kayo ba ay masaya sa family day natin? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kitang-kita naman yung kasiyahan. At happy birthday pala sa aking apo. Birthday ngayon ni Tali. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Tayo po muna ay mayroon uling malapit na mag-birthday. Friday ata yun eh. Purihin ang Panginoon. Advance, happy birthday. At tayo po muna ay mukot manalangin. Father God, salamat Panginoon sa napakagandang panahon na binigay mo sa iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Nalain ko, Father God, patuloy mo kami Panginoon buhusan, Panginoon, ng mga pagpapala at Lord, yung katalinuhan mula sa iyo, Ama, sa umagang ito, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan, Panginoon, ito po ay aming maipamuhay. Panginoon, tulungan mo kami, Father God, ito ay aming maunawaan at ako, Lord, bilang inyong lingkod, tulungan mo ako, Panginoon, bahagi, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, at pamdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. At ngayon po ay family din natin, kaya ang topic po natin ay about family. Pero bago po ako mag-uumpisa, meron po muna akong isang video na gustong ipanood. Hallelujah. Manood po muna tayo. Hallelujah! Maganda po ba tingnan? Nakaka-amaze, di ba? Kahit yung mga judge nila talagang nagugulat sila, nagtataka sila. Paano kaya nila nagawa yun? Alam mo, sa tingin ko talagang sila ay mayroong pagkakaisa, may unity, may pagmamahalan. Kaya ang sarap tingnan, no? Sarap panoorin.
pahigit 20 million views ata yan. Salamat, no? Talagang sa kanilang ginawang yon, siguro hindi madali nila ginawa yon. Siguro talagang pre-practice nila ng todo, kaya sila ay nagkaroon ng unity, nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Sa pamilya po natin, napakahalaga na tayo po ay may pagkakaisa. Makakabuo po tayo ng isang magandang pamilya sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagmamahalan, pag-uunawaan. Sila po ay napakagandang tingnan, napakaganda pong tingnan ng isang pamilyang nagkakaisa at mayroong pagmamahalan sa kanilang grupo. No? Sa atin po bilang pamilya, napakahalaga po na mayroon tayong unity, mayroong pagkakaisa. At number one po rin dapat, alam mo kung sino yung leader ng pamilya. Kasi pag ang isang leader ay hindi sumusunod ang kanyang mga nasasakupan, hindi magiging maganda. Hindi magiging maayos yung kanilang grupo. Hindi magiging maayos yung isang pamilya kung wala pong pagsunod sa leader. So, number one, ang pag-aaralan po natin ay siyempre family day. Ang pamagat po nito ay pag-ibig sa pamilya. Dapat po mayroon tayong pag-ibig sa ating pamilya. Number one po dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Tapos yung kamay, yung nagpapasakop. Walang tumataas na nagpapasakop, di ba? Walang tumataas. Nawabaliktad. Talagang... Di ba? Okay. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kasi doon malalaman mo lang agad, di ba? Kasi ang sabi ng verse, sabi po sa verse kasi, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, pag nagpapasakop ka sa iyong asawa, nagpapasakop ka sa Panginoon. Kasi hindi mo nga kaya magpasakop sa asawa mo. Paano ka magpapasakop sa Panginoon? Kung doon nga sa nakikita mo, hindi mo kaya magpasakop eh. Doon pa kaya sa hindi mo nakikita. So, ito yung basehan ng Panginoon. Kung paano tayo magpasakop sa Kanya, nakikita yon sa ating buhay bilang may pamilya. Kasi malalaman mo kasi ito yung isang mga simpleng pamamaraan para malaman kung tayo ay nagpapasakop. Minsan pag nagpapatimpla ka ng kape, di ba? Timpla mo ako ng kape, ang ibibigay sa iyo yung baso, yung termos at yung kape. Magtimpla ka na lang. Timpla. May kamay ka naman eh. Magtimpla ka na lang. Pagkakain ka, mangayinan mo ako, kakain mo. Bakit wala ka bang kamay? Kaya mo naman maghain dyan, nakaluto na lahat. Kailangan ba bakit ang hayina? Maghain pa ako, gusto mo subuhan pa kita. Diba? Yung mga simpleng kailangan, pag sinasabi mo, uwi ka na kasi kakain tayo. Kumain ka na, dala ko ba yung kaldero? Diyan naman yung kaldero sa bahay, ba't di ka kumain? Sa yung mga simpleng pagpapasako, minsan hindi natin magawa, pero kung minsan, pag may bisita tayo, anong gusto mong coffee? Titimplahan. Diba? Pero yung mister mo, ma'am, hindi bang timplahan mo ako ng kape? Amin eh. Timplahan mo ako ng kape. Minsan, ano ka ba naman? Kape na lang, hindi mo pa kaya. Diba? Yung mga simpleng pagpapasako natin sa pamilya. Kasi ito po yung training eh. Diba po tayo, kaya naman, totoo naman, kaya ko naman magtimpla ng kape. Diba? Kaya ko namang maghain sa sarili ko. Kaya ko nga maglaba, kaya ko mamlansya. Sinusubukan ko pa kung mainit yung plancha eh. Kaya naman lahat yan. Kaya naman lahat gawin sa totoo lang. Pero kasi yung submission, parang initis mo rin naman kung talagang susunod sa'yo. Diba? Ito po yung sabi ng Panginoon ay, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Pag yung leader po ay nasusunod sa inyong tahanan, nagpapasakop ang kanyang nasasakupan, magiging pong maganda ang takbo ng relasyon ng tahanan yun. Kasi tayo po ay nakatuon sa Panginoon. Nakasentro ang ating pamilya sa Panginoon. Hindi po tayo maliligaw at kailanman hindi tayo magkakamali sa mga desisyon natin. Kasi mayroon po tayong guide at ang yun ay ang salita ng Panginoon. Dapat to meron tayong pagpapasakop. Sabi nga mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. O talagang legit.
Napakasimpleng pagpapasakop natin sa leader, sa ating pamilya. Napakahalaga po. Alam po ninyo, pag sa umaga, pagising mo pa lang, nakapagtimpla ng kape. Minsan, naranasan ko yan pag ako ay nagpapasa. Minsan, may kape nang dumarating. O minsan, may tinapay pa, may pandesal. Ang sarap ng pakiramdam. At una mong binabanggit, hindi ba niya napapakinggan kung minsan bigla mong naisisingit, Panginoon, pagpalain mo ang asawa ko. Ingatan mo siya, Panginoon. Lahat ng magandang bagay binabanggit mo para sa Kanya. Pero pag kahit yung kape di ka magtinda, ano ba naman yan? Kape lang. Para kasi ang sarap inumin pag yung mahal mo yung nagtimpla sa'yo. Ang talagang ang sarap. Di ba, Felix, alam mo naman yan eh. Kaya, pag nagpapatimpla po sa atin, timplahan natin. Baka naman kasi pag medyo, ang timpla kasi halimbawa, ikaw medyo may diabetes, ay yung asawang pinapatimpla mo, kinakamisan pa. Kamisan ko to, kulit mo ha. Diba? Kaya ayaw mo magpatimpla. Pero sa totoo lang po, ito po yung isang mali, para napakasimple lang na submission na kung minsan hindi natin nagagawa sa ating partner. Minsan nangyayari po talaga na ilalagay sa iyo yung thermos at yung baso at yung kape. Magtimpla ka na kasi. May gagawin pa ako. Diba? Maghain ka na. Madalas po yan nangyayari. Pero ang katotohanan po, kailangan po meron tayong pagpapasako. Hindi natin pastura pang gusto kong ulitin. Pero hindi na, salamat sa Panginoon dahil alam ko, number 1 po sa atin, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magpasakop po. Mga asawang babae, magpasakop po sa inyo yung asawa. Wala pong ibang hinahangad ng Panginoon. Kasi ang sabi niyan, anong babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Makikita po pala yung pagpapasakop natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod mo sa iyong asawa. Kasi kung ikaw nga hindi mo kayang sundin yung asawa mo na talagang ginagawa yung para sa iyo, nagpo-provide din para sa ikabubuhay ninyo, hindi mo siya kayang paglingkuran. How much more pa ang Panginoon na kaya mong paglingkuran na hindi mo nakikita. Practical din po ang Diyos. Makikita mo sa Kanya, nabibigay mo ito mga 3 bagay lang ito, di ba? Yung pagtempla ng gabi, paghain ng pagkain, pag tatawagin mo siya. Kasi kung minsan ang sarap naman kumain na kasama mo siya. Tatawagin mo, uwi ka na, kakain tayo. Bakit? Dala ko ba yung kaldero? Diyan naman yung kaldero, kumain ka na lang. Pero ang sarap na kasama mo. At yun po yung nag-uumpisa yung pagmamahal na dumadaloy po sa bawat isa. Diba? Kasi nag-iisip ka rin kung ano yung makakapagpaligaya sa Kanya. Kasi pag hindi nangyayari yung mga bagay na yun, mga simpleng bagay, kuminsan yung mga lalaki ayaw na rin bumili ng kape. Kasi hindi naman ako tinitimplahan. Pero napakasimpleng bagay lang po. Pero ito po yung, dito po nag-uumpisa yung pagiging magandang relasyon ng pamilya sa mag-asawa po. Pag nakikita na talagang sweet sila, masaya sila, talagang ginagawa ang tungkulin ng bawat isa, masayang-masaya po ang pamilya. At kumbaga, pag nagkaroon kayo ng anak, kaya timing ito sa mga, di ba yung mga tapos na ng pag-aaral, nag-iisip magpamilya, talagang alam mo na yung iyong gagawin. Diba? Kasi karamihan naman kasi, pag bago pa lang ang nangyayari niyan, ang tinitimplahan yung isa. Siya yung ayaw bumangon. Kailangan ikaw yung babangon, di ba? Pero, biblical po pala, talagang dapat magpasako. Magpasako po. Karamihan kasi ngayon, marami rin talagang mga mamis na mas malaki pa ngayong kinikita sa kanilang mga asawa. Totoo po yan, hindi na po ngayon may mga mamis na masigit pa yung kanilang mga abilidad pagdating sa pagkita ng pera. Pero hindi po natin pwedeng baliin ang prinsipyo ng Bible na dapat po magpasakop tayo sa ating asawa. Mga babae, kaya nga sabi ko kanya sabi ko, taas ng kamay ang tumaas mo na lalaki. Baliktad. Purihin ang Panginoon. Dahil alam po natin, diyan po nag-uumpisa ang pagmamahalan sa pamilya. Pag mayroon pong magandang pagpapasunuran ang mag-asawa, at yan po ang makikita ng kanilang mga anak,
pag sila po ay nagkaanak na at lumaki, yun din po ang gagayahin. At kung sila man ay magkapamilya, dadalhin nila yun doon at makakabuo din sila ng isang magandang pamilya. Kasi alam na nila kung ano yung dapat nilang ginagawa. Kasi pag hindi mo yun alam, yung susunod na pamilya, mag-i-experiment uli yun. Kasi naman ang mga kinakasal ng una, naalala ko yung kwento nung pag kinasal yung tiya ko nun, pag-akyat ng bahay, unahan mo ha. Unahan mo ng akyat. Kasi ganun daw, unahan mo ng, pag umakyat na sa bahay, galing sa unahan mo ng akyat. Kasi gusto nila yung, ganun talaga yung aywan ko kung bakit ganun yung tinuturo ng mga nanay sa mga anak nilang babae pag kakasal. Naririnig ko talaga sa mga matatanda ng una. Unahan mo, hakbangan mo agad. Tapos sabi niya, ang dami mga pamahiin na gusto nilang para ma-under nila. Parang ganun ang nangyayari. At ginagawa naman ng iba yan. Kumbaga, noon pa lang pala, binabalig na ng tao ang prinsipyo ng Panginoon. Noon pa lang, sabi niya, unahan mo, pag inunahan mo yan, magiging under mo yan. Eh siyempre, yung isa naman, gusto rin niyang gawin yon. Talagang ginagawa niya yon. Ang sabi nila, pag humiga kayo, yung una ng lalaki, ibaba mo ng kaunti sa'yo. Higaan pa lang yan, yung mga pamayin, ibaba mo, mas mataas yung ulo mo kaysa sa kanya. Sabi niya, 1 year mong gagawin na dapat, lagi kang mauna. At pag gumising ng umaga, huwag kang babangon, hayaan mong bumangon siya. At sabihin mo, lambingin mo ng lambingin. Hanggang sa babangon yung lalaki, siya magluluto. 1 year mong gagawin yan. At sunod na taon, ikaw na yung bida. Ikaw na, yung babae na lahat ang nasusunod. Kasi nasanay na eh. 1 year mo ba namang ginawang ganun? Eh siyempre masasanay na yan, siya na ang babangon ng umaga. Yun po yung katuruan ng mga tao napakipakinggan ko sa mga matatanda. Kaya pala sabi ko, nung una pa man, gusto nang baliin ng mundo ang kalooban ng Panginoon. Gusto nilang baguhin. Gusto nilang sirain ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko, dapat meron tayong isang throne na pinangahawakan, ang salita ng Diyos. Tayo po ay mga Kristiyano at nakakaunawa ng kanyang salita, kaya dapat sa ating pamilya, maitama na po itong, hindi na po yung tradisyon na ginagawa ng una. Kumbaga, maitama natin yung prinsipyo ng salita ng Panginoon sa pagpapamilya natin. Dapat magpasako po ang mga babae sa kanya-kanyang asawa. Yun po dapat ay ating maranasan sa ating pamilya. Dahil dito, tayo po ay nagbubuo ng isang magandang pamilya, ng masayang pamilya, ng may pagkakaisa. Alam niyo, pag may pagkakaisa ang pamilya, lahat nagagawa, nagtutulungan. May naghuhugas, may nagluluto, may naglilinis. Masaya po yung pamilya. Kasi mayroong leader na sinusunod. Kasi pag ang dalawang mag-asawa ay hindi nagkaunawaan at hindi nagkaroon ng tunay na leader sa kanila, ang anak po maguguluhan pagdating ng panahon. Pag lumaki sila, hindi nila alam kung sino ang susundin nila. Yung mama ba nila o yung papa nila. Kasi bawat isa po ay gustong parehong masunod. Walang leader sa tahanan. Sabi ko nga, pag ang tahanan ay dalawa ang ulo, subukan mo, ikaw ay tao, may ulo ka ditong isa. Halimaw na po ang tawag dyan, dalawa na ang ulo. Sa pamilya po, dapat isa lang yung ulo. At dapat mayroong nasusunod dahil yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. Pag yun po ang ginawa natin, magkakaroon tayo, nagpupundar tayo at nagbubuo tayo ng isang maganda at matagumpay na pamilya. Pag yun po ang nasunod, ang salita ng Panginoon. Number 2 po, babawi naman tayo dito sa number 2. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Mahalin naman ang asawa. Hindi naman sabi, parusahan o magtrabaho o gawing alipin. Kasi kung minsan naman, ginagawang alipin ng iba ang kanilang asawa. Taga-luto, taga-lagwa, taga-masahe, taga-plancha, lahat-lahat. Hindi naman ganoon ang sabi, mahalin. At ayon po sa pag-aaral,
sa ibang bansa, ito po ay pinag-aralan nila na yung mga lalaki na, welcome, yung mga lalaki na humahalik sa kanilang asawa pag umaga ay mas higit na mahaba yung mga buhay nila. Humahaba yung buhay nila pag sila ay araw-araw humahalik sa kanilang asawa. Ayon yan sa pag-aaral. Mas humahaba ang buhay. Kaya yung mga lalaki na hindi humahalik sa kanilang asawa pag umaga, nako, delikado yan. Alam po, napakahalaga yung, sabi ko, meron pa, ayon sa pag-aaral, 50% na masigit ligtas ka sa panganib pag ikaw ay humahalik sa asawa mo sa umaga bago ka umaalis. Ay siyempre naman, nananalangin yung asawa mo na makabalik ka ng ligtas. Kasi namimiss din niya yun. Ang problema sa mga Pilipino, kuminsan, hindi na nga humahalik sa asawa, humahalik pa sa iba. Kaya, yun ang, hindi na nga humahalik sa asawa pag alis, humahalik pa sa iba. Kaya, nasa yun. Eh dapat, ba sabi doon, bigay mo nga yung verse. Sabi nito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Dapat po yung buhay natin ay talagang nakalaan din para bigyan ng magandang kinabukasan ang ating pamilya. Dapat nakasentro ka doon. Diba? Kumbaga, talagang yung pagmamahal mo sa kanya, yung amoy niya, hanap-hanapin mo. Kaya dapat po, yung mga mister dyan, hahanap po tayo. Dahil yan po ay napag-aralan na higit na haba yung buhay. Kaya dati ako, pag nagkikis kay Pastora Camila lang, dinudupli ko na ngayon yung nalaman ko. Kasi yung pala yung sikreto, na talagang, pag humahalik ka sa asawa mo pag umaga, higit na mahaba ang buhay mo. At higit kang ligtas daw sa panganib pag humahalik ka. Kasi laging, siyempre yung asawa mo, pinapag-pray ka, Panginoon, ingatan mo siya. Eh siyempre, yung hindi ka naman pinapansin, aalis tulog. Aalis, hindi ka man lang gigisingin, tulog pa bago umalis. Kaya yun nga, nagiging problema raw sa Pilipinas, sa atin. Sana sabi ko dumating dito yung mga pag-aaral na yan para malaman ng mga tao. Kasi yung iba nga dito, nangyayari, hindi na nga humahalik sa asawa. Ang problema naman doon, humahalik sa iba. Yun ang nagiging kaya iikli ang buhay niya kasi talagang magkakaroon ng awa yan, magkakaroon ng gulo. Diba? Hindi maganda. Kung tayo po mga lalaki, dapat gawin natin yung responsibility natin bilang isang ama. Bilang lalaki sa tahanan, talagang gawin natin yung magsikap tayo para magampanan din natin yung bilang tayo. Para magawa natin, alam mo sa pamilya, pag may pag-uusap naman kayo, halimbawa, kumikita ka ng 200 a day, mahal ito ang gagawin natin. Iipunin natin yung 50 pesos. Pagsisikapan natin at pagkasyahin yung 150. Para after 2 years, 5 years, meron ka na rin naiipon. Pero pag hindi kayo nag-uusap na mag-asawa, kaya sabi ko kanina, napakahalaga yung merong submission, yung merong pagsunod sa leader. Pag wala kayong pag-uusap ng mag-asawa, kumikita ng 200 yung asawa mo, gumagastos ka ng 250. Ay di, patagal ng patagal, palaki ng palaki yung utang nyo, mababaon kayo sa utang. Dapat yung kumikita, ang problema kasi ngayon ang nangyayari raw ngayon, ang mag-asawa ay teamwork. Yung babae ang mag-u-order sa Shopee, lalaki ang tagabayan. Kasi sabi niya, kung mahal mo ako, susuportahan mo ako. Yun lagi ang kanilang sinasabi. Kung mahal mo ako, susuportahan mo ako. Kaya itong isa, sige lang order. Teamwork naman kami mag-asawa, nagkakaisa kami. Ako na nga order, siya na ang babayan. Kaya, di ba, pagdating ng mga ilang buwan, marami ng utang. Magkukulang po. Dapat po yung babae, kung sa kanya binibigay yung pera, maging matalino po tayo. Sabi nga ng kasabihan natin sa Pilipinas, habang maikli ang kumot, magtiis mamaluktot. Pag humaman at lumapat, saka na mag-unat-unat.
Huwag yung unat ng unat tapos labas naman yung paa. Gawin natin tama. Ilagay natin sa tamang pag-uusap sa ating pamilya. Wala pong malaki at walang maliit at malaking kinikita ang pamilya na mayroong pangarap sa buhay, na mayroong gustong maabot sa buhay. Hindi po yung malakihan ng kita sa totoo lang. Kahit maliit yung kita mo, pag marunong kang mag-manage dahil sa wisdom mula sa Panginoon, magiging maayos ang pamilya mo, magiging masaya kayo, wala kayong pinag-aawayan. Kasi nandun yung love, nandun yung pagmamahal sa bawat isa. Napakahalaga po ng pag-uusap ng mag-asawa, pag-uusap ng pamilya sa lahat ng ginagawa sa loob ng tahanan. Kasi dito po nagmumula ang magandang kinabukasan ng pamilya. Kaya yung pinanood natin kanina na kapag palabas sila ng talagang namamangha ang mga tao, at alam mo, mamamangha ang tao sa pamilya ninyo pag nagkakaisa kayo. Meron kaming kalapit-bahay noon na nagtataka ako kasi yung tatay niya, ang trabaho sa amin nagtatalof ng niyog, nagbubunot ng niyog. Yung ganun lang siya. Yun lang ang trabaho niya. Yung babae naman, sa bahay lang, nagtatanim-tanim ng gulay sa gilid. Pero magtataka ka, lagi silang may pira, nakakahiram pa yung mga tao na malaki ang kinikita kaysa sa kanila. Magaling sila mag-manage talaga. Maayos at dumating yung panahon na talagang naging maganda ang pamilya nila. Yumaman sila, maayos ang pamilya nila, at nakikita ko sa mga anak nila na masinop. Masinop kahit sa baon sa school nila, alam nila kung paano gagastusin. Minsan nagbabaon ng kamuting kahoy, nilalaga para lahat sila ay nakapag-aral. Pero yung malalaki ang kita, dumating yung panahon, lalo nung wala lang kita yung magulang, wala halos makain. Ibig sabihin, kumpurmi sa pag-uusap ng pamilya ang pag-angat sa buhay. Hindi ito palakihan ng kita, hindi paliitan. Kahit maliit yung kinikita mo, pag naunawaan ng partner mo kung ano lang ang dapat yung gawin. Kinakailangan namang hindi mo na bumili ng damit ngayong taon, sa susunod na taon na. Gawin nyo, kasi mayroon kayong tinatarget sa pamilya ninyo. Napakahalaga po ng pag-uusap ng mag-asawa. Kaya napakahalaga na mabuksan sa kaisipan at puso ng mga anak natin na dapat ganito tayo, anak. Mayroon, pag nandun yung plano sa pamilya mo kung paano mo mabibigyan ng magandang buhay ang iyong mga anak. At ito po dako tayo sa pangatlo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sabi po ng verse, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang inyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Yun po yung may pangako na utos ng Panginoon. Utos po yan ng Panginoon. Kaya po, sinasabi ko kanina na dapat wala pa kayong anak o maliliit pa yung mga anak, nagkakasundo na kayo sa pamilya. Nandun na yung pag-submit ng babae, nandun yung pagmamahal ng lalaki, na habang lumalaki yung mga anak ninyo, mayroon siyang magandang tinitingnan sa pamilya. Hindi yung parehong nasusunod. Pag sinabi ng babae, ito, ganito dapat, nagtatalo sila lagi. Kasi walang pagpapasako. Dapat po sa isang pamilya, isa lang ang leader. Isa lang dapat ang leader. At dapat po, Biblia yung ating sinusunod. Dapat po yung lalaki yung leader. At pag nakita po yan ng mga anak natin, alam na rin ng mga anak natin kung ano ang kanilang gagawin. At ito po dapat sabi dito, mahalin mo, sundin at mahalin mo ang iyong mga magulang. Lagay mo after, yung pangatlo. Yung pangatlo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Napakahalaga po na sumusunod tayo sa ating mga magulang. Kasi sila po yung, masunurin tayo, mayroon pong pangako ang Diyos sa atin. Mahabang buhay, masaganang buhay dito sa lupa. Kaya napakahalaga po na habang malakas pa ang inyong magulang, sinusunod nyo sila, minamahal nyo sila. Kumbaga, naglalaan kayo ng oras sa magulang nyo. Halimbawa, kayo ay kahit nag-aaral kayo, halimbawa ang baon ninyo sa
pinababao ng magulang nyo sa inyo ay 50 pesos a day. Mag-ipon ka ng 5 pesos a day. Pakalipas ng 1 month o 2 months, tawagin mo yung magulang mo, ma, pasama ka sa akin. I-treat mo, kain kayo sa Jollibee. Ipakita mo yung pagmamahal mo sa magulang mo. Kasi alam niyo po ninyo, marami na ngayon, maraming tao ang nagsisi nung nasa ataon na yung kanilang magulang. Kahit pilihan mo pa yan ng pinakamahal na ataon, hindi na yan mararanasan at mararamdaman yung pagmamahal na gusto mong ipakita sa kanya. Kahit pabilhan mo yan ng isang tampak na bulaklak sa burol niya, hindi na niya yan maapansin. Hindi na niya mararamdaman yung pagmamahal ng isang anak. Kaya pag nabuksan ang pagmamahalan sa pamilya mula sa lalaki hanggang sa asawa, sa kanilang dalawa ay mayroong pag-ibig. At yung anak ay magkaroon ng pusong mapagmahal sa magulang. Sabi ko nga, alam mo kung sino yung mapagmahal sa magulang? Sa totoo lang, yung mga nagdanas ng hirap sa piling ng magulang nila. Dahil ang katotohanan, mayroong 13 years old, 10 years old, umalis na sa magulang nila, pumupunta na sa Manila, nagpapautusan. At 35 years old na, hindi na puputol ang padala sa magulang buwan-buwan. Pero yung mga anak na pinalaki sa layaw, pag nakaalis sa magulang, ni isang pusing, hindi makapagpadala. Hindi nabuksan sa loob ng tahanan ang pagmamahal at hindi na-cultivate ang pag-ibig sa tunay na dapat ibigin. Walang iba kundi ang kanilang magulang. Kaya napakapalad po ng isang anak na buo pa ang pamilya niya sa panahong ito. Dahil darating ang araw, hindi nyo na sila makakausap. At hindi mo na sila makakapilit. Mapalad tayo na bata pa, nandyan pa ang ating mga magulang at kapilit pa natin. Kaya kung mayroon kang pagmamahal sa magulang mo, ipadama mo na. Iparamdam mo na habang bata ka pa. At isang pagmamahal sa magulang yung pagsisikap. Alam mo, hindi naman galing sa iyo yung perang i-treat mo sa magulang mo kung marunong ka lang mag-budget. Kung 50 pesos a day ang binibigay ng magulang mo, pwede pang mag-ipon ng 5 pesos a day. Pagdating ng 2 months o 3 months, mayroon kang regalo sa magulang mo. Alam mo yung magulang, hindi yan siya yung tao na humahanap ng malaking regalo. Kahit yung panyo lang, yung isang bagay na maliit na bagay, pag galing sa anak, napakasarap po tanggapin. At yan po yung reality ng Panginoon sa atin. Pag ikaw ay nagre-regalo sa Diyos, nagbibigay sa Panginoon, tuwang-tuwa po ang Panginoon. Sa ating pong mga magulang, sana magkaroon tayo ng 100% na pagmamahal sa ginagawa nilang pagsisikap para tayo ay maitawid sa magandang buhay. Napakahalaga po na mahalin natin ang ating mga magulang. Kaya tayo habang pinapaaral ng ating mga magulang, magsikap tayo. Huwag nating sayangin yung oras na ibinibigay nila sa atin. Alam mo, marami mga magulang nagpapaaral sa ibang lugar, sa Manila. At ang nangyayari, yung mga anak nila na hindi masyadong nag-aaral, ang nangyayari, punta kung saan-saan, gastos dito, tawag sa magulang, mayroon akong gastusan sa school. Yung magulang niya, ang kinakain, tubig lang at asin. Kasi yung bibili nila ng ulam, iniipon nila para ipadala sa anak. Kahit sila asin lang, tuyo lang, mantika lang, okay na sa kanila. Kamuting kahoy lang, makapag-ipon lang para sa kanilang mga anak. Kaya napakahalaga yung iginaganti natin sa ating mga magulang. Di ko tuloy malimutan yung isang kwento ng isang nag-aaral sa Manila. Tuwang-tuwa yung ama niya, kahit mahirap ang buhay nila, dahil yung anak niya ay nag-aaral. Tumatawag pa, malapit na kaming mag-graduate. Yung palang anak niya ay hindi nag-aaral, nag-aadik lang. Kung ano-ano ginagawa sa Manila, binibinta niya yung mga kalabaw niya, baka, at nakapagbinta pa ng ari-arian dahil malapit nang magtapos.
Ngunit yung ama niya ay nagkasakit isang araw. Ang pangako niya, bibigyan ng diploma, nagpagawa siya ng diploma sa Quiapo. Inuwi siya, dala yung diploma, at nung nakarata yung kanyang tatay sa ospital, nilagay sa dibdib yung diploma, tuwang-tuwa, masayang-masaya. Sa piking diploma, nadala ng kanyang anak. At masaya siyang namatay, nayakap-yakap yung diploma ng anak. Kaya napakahalaga po na yung ginagawa natin ay kung ano yung talagang dapat natin gawin, yun po ang ating ginagawa. Kung pinapag-aral ka, mag-aral ka ng mabuti. Sa Panginoon po, sana maging totoo yung diplomang ibinigay natin sa Diyos. Sana yung ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang buhay at ginagawa natin sa Panginoon. Pagtatagumpay po ang ating pamilya pag mayroon pong pagkakaisa at nandun yung pagmamahala. Dahil darating ang panahon, ang pamilya naman hindi lahat ng panahon ay magkakasama. Darating ang panahon maghihiwalay din kayo. Pero ang pinakamahalaga po, ang pamilya ay nagmamahalan. At malaki po ang magagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang pag binigay po natin ang totoong pagmamahal sa ating mga anak. At ito pong last, sakripisyo. Baliwala po yung lahat kung hindi ka marunong magsakripisyo. Ang pamilya po ay talagang mayroong sakripisyo. Ipinaglalaban po ang pamilya. Hindi po ito binibitawan. Sabi ko nga, kung may problema ang pamilya at nagkakaisa, maliit lang po yan. Tayo rito, kung tayo ay mayroong pagkakaisa, kung tayo bumibilang ng 40, kung may kailangan kang 20,000, at 500 lang, di ba? Mabubuo. Hindi mabigat, madali lang. Sa bawat pamilya po, kailangan din po yung sakripisyo. Baliwala lahat ng pinagsikapan mo simula nang ikaw ay mag-asawa kung hindi ka marunong magsakripisyo. Sa pamilya po, may sakripisyo. Lambot na mga si Lola mo na tawag. Kailangan po natin yung sakripisyo. Sabi po sa verse, bigyan mo yung verse. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dapat po tayo ay magpakatibay, magpakatatag. Yung sakripisyo po, napakahalaga po sa ating pamilya. Huwag po natin bibitawan ang pamilya natin. Huwag natin isusurrender, huwag natin bibigyan ng, kumbaga, bibigyan ng panahon yung mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa pamilya mo. Napakahalaga po ng pamilya. Iyan po ang gusto ng Panginoon. Pag tayo po ay biblikal na ginagawa yung mga bagay na to, magtatagumpay po tayo. Sa lahat nating ginagawa sa ating mga pamilya, yung pagmamahal po ay kasama po yan sa sakripisyo. Pag mahal mo ang isang tao at hindi ka marunong magsakripisyo, hindi totoo pagmamahal yan. Ang pagmamahal po may sakripisyo. Kaya nga sabi ko, ang pamilya hindi sinusukuan. Diba, kumbaga, mapapansin mo yan sa may mga pamilya na halos merong lumalabas na pero hindi sinusukuan. Kasi ang sabi naman ng salita ng Panginoon, ang salita niya ay higit na matalas kaysa sa talim na sa itak na magkabilay talim. Kaya kung may pamilya ka, pili mo itong isuko sa Panginoon. Pili mo itong ipanalangin, araw-gabi, papanalangin mo, at sigurado tatanggap at tatanggap din sa Panginoon. Napakahalaga po ng sakripisyo sa ating pamilya. Huwag mong papansinin yung hirap. Kung minsan, nagpapaaral tayo, nagdudubol time tayo, kailangan po yan sakripisyo. At sana makita yan ng ating mga anak. Yung sakripisyo ginagawa natin para sa kanila. Bawat isa po sa pamilya ay mayroong part para maging matagumpay yung pamilya natin. Ang bawat isa, kahit kayo ay 5 lang sa pamilya ninyo, kung kayo may pagkakaisa,
kaya niyo po umangat sa buhay. Kayang-kaya niyo umangat sa buhay. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos pag mayroong pag-ibig, pagmamahal sa pamilya natin. Napakahalaga po ng sakripisyo. Naalala ko nung ako ay bago pa lang kayo mag-asawa, talagang yung sakripisyo na ginawa namin hindi po basta. Pero pakalipas noon, wala na rin naman yan. Yung pagod nawawala rin at lumilipas din. Kaya yung sakripisyo po, kasama po yan sa ating pamilya. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sana po nagkaroon ng dating sa inyo ang salita ng Panginoon. Kung ano yung part ng babae para sumunod sa kanyang asawa at ano ba yung part ng mananlalaki para ito po yung mabuo na magisnan ng kanilang mga anak at yung pagmamahal ng anak sa magulang. Ano ba talaga ang dapat nilang gawin? Napakahalaga po. At yan po ang number 1, yung sakripisyo. Yan po ang kasama doon sa lahat natin pinag-aralan. Napakahalaga po ng sakripisyo. Sabi ko nga, pag kaya mong magsakripisyo, sigurado magtatagumpay ang pamilya ninyo. Mayroon pong sakripisyo, hindi po nawawala yan para sa ating tagumpay. Kaya salamat sa kanyang salita sa umagang ito. Tayo po ay maraming mga gagawing kasiyahan ngayong umaga. At may mga performance at meron tayong dedication pati ngayong umaga. So tayo po muna ay ibukot manalangin. Father God, salamat Lord sa mensahe mo sa umagang ito, Panginoon. Bilang bahagi ng pamilya, Panginoon. Sana Lord, magampanan ng bawat isa, Panginoon, ng kanilang mga tungkulin sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo yung mga salita at ito'y mabuhay sa aming mga puso kung paano namin dapat pangalagaan ng aming mga pamilyang pinagkaloob mo, Ama. Salamat po, Panginoon. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.